Magandang araw mga kagrasa, no? Pag-uusapan natin ngayon is about turbo. So, ano nga ba yung turbo? Ito yung device na tumutulong sa ating makina para mapalakas ang hatak nito. Lalo na kapag mga nag-aahon tayo or ginagamit natin yung sasakyan sa mga kargahan, doon natin mararamdaman yung ating turbo, yung tulong ng turbo. May dalawang klase ng turbo, yung geometry turbo o yung mga sinaunang klase ng turbo na nakakabit sa ating makina gamit yung vacuum type, vacuum na device, yun yung nag-a-actuate para bumuka o sumara yung opening ng turbo. Meron naman ngayon yung mga makabago na, yun naman yung VNT turbo. No? So itong mga bagong innovation na to sa turbo, so medyo nagiging komplikado. Mas marami na ring mga kailangang ingatan sa turbo, no? So madali lang naman yung maintenance ng turbo, yung pag-maintain nito para maiwasan natin yung maagang pagkasira or mas worse, no? Gumastos tayo ng mas malaki pa dahil lang sa kapabayaan na pwede naman nating iwasan, no? So, maiiwasan natin yung mga possible na sira at malaking gastos kung gagawin natin yung mga procedure na to. So, unang-una, syempre, pag pinaandar natin yung sasakyan, huwag agad nating i-rev up, huwag nating didiinan agad Ayun. yung revolution dahil ayun nga, dahil lalo na kapag magdamag na nakaparada yung ating sasakyan. So, ang possibility kasi noon, malamig pa yung ating makina. Then, yung langis, hindi pa nakaka-circulate ng maayos sa ating engine. Then, yung turbo, no, halos wala pa yung langis doon. So, yung impeller natin, yung shafting, nakalapat yun sa wall, no? Dun sa pinakang iniikutan ng shafting. Imagine kung walang langis doon, tapos bigla mong ni-rev up, yung turbo, napakabilis niyang umikot. Halos pumapalo yan ng 30,000 to 40,000 RPM. No, dun sa paunti-unting pagkaganos nun, hindi man biglaan nating maramdaman yung epekto nun, pero darating at darating sa point na masisira yung ating turbo, no? Mabilis yung pagkasira. Pangalawa, so napaandar na natin yung makina, paandarin natin ng at least 3 to 5 minutes idling RPM. So hindi natin nire-rev up. Yan, naka-idle lang siya. Hayaan lang natin siya na umandar ng 3 to 5 minutes. No? Then after naman nun, na warm up na natin yung ating turbo, ano naman natin. So pagka papatay natin galing sa mahabang biyahe, kailangan din natin siyang i-cool down kasi nga yung turbo natin may mga seals din yan. So kailangan pa lamigin natin, hayaan natin na mag-idle yung makina natin ng at least 3 to 5 minutes idling RPM din para maka-cool down yung ating turbo. Kasi pagka pinatay natin yan ng sobrang init pa galing sa takbo, hindi na makakapag-cool down yung ating turbo dahil dinadaanan ng coolant, hindi na magsisirculate din yung coolant. Then possible na magkaroon ng dry or mag-sludge yung mga butas doon, maging cause ng maagang pagkasira ng ating turbo. Ayan. So, kailangan ginagawa natin yung gamitin. Then, ginagawa man natin yung mga procedure na yon, no? Hindi naman tayo nag-change oil or nagpapalit ng langis sa tamang interval or kilometers. Wala ding saysay yung mga cool down at warm up natin. So, kailangan papalit din tayo ng langis regularly para
yung sumi-circulate dun sa lubrication system ng turbo ay tama yung langis, tama yung viscosity na ilalagay natin, tama yung pag-warm up natin, then tama yung cool down natin. So, yun yung makakapag-save ng ating turbo. Mapapatagal din ito yung lifespan ng ating makina. Wow! Yun lang po. Sana may natutunan tayo sa video na ito. Salamat.